Ito kasi yung nangyari, okay. Kung nakakalimutan niyo na, si Shady Gong nagsalita ng ganito. Kapag ipinagpatuloy daw ni PBBM yung charter change, matutulad daw siya sa kanyang ama. Sinabi niya yan, January 29. Ito yung yung hakbang sa maisan. Hakbang ng maisan ng January. Anong sinabi niya? Napasan na natin yan. There's nothing wrong with the Constitution right now. Sinabi niya. People's initiative does not involve buying the vote or the signature of the people. Ayun. Kasi mga kotsero, yun yung unang inisip. Although, di naman natin makokonfirma kung nagkaroon talaga ng bayaran o hindi. One thing is for sure, nanggaling yung People's Initiative sa lower house. At inamin ng mga kongresistang nagsalita yan. Maski si Martin Romualdez, sinabi niya na siya lang daw ang nag-facilitate, hindi siya nag-orchestrate. Ayan, yan. Yun yung sinabi niya. Okay. Yung People's Initiative was BS. It was shady, it was poorly done, it was shady. Ang akin dito, yung laman ng pinapapirmahan. Alam niyo lahat yan. Sabi ko nga, habang yung ibang tao binabatikos yung 100 pesos, ako ang binabatikos ko yung laman. Kasi napakawalang kwenta nung laman. But anyway, at dahil walang dapat baguhin, ito yung sinabi ni Digong. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw kong mangyari yan. Tapos after 1 month, Diyos ko, bumalentong. Si Harry Roque, nagagalit siya kasi after 6 months daw or 8 months, nagbalentong daw si PBBM dun sa charter change. Yung amo mo, wala pang 1 buwan. Ang sabi niya, ex-President Duterte now supports charter change. Sinusugan pa kanina sa press con. Ito yung press con niya kanina. 1 hour ago lang yan. 1 hour ago. 9:30. Formers box, anyari? Mag-usap-usap kasi kayo sa GC. Hindi yung nakamute yung GC nyo. Ito yung sinabi niya sa Chacha, tungkol sa Chacha kanina. Sa gitna ng sinasabi nilang economic lang, biglang na-open yung Chacha at yung constitutional change natin at biglang pinasok yung terms nila at yung personal interest nila. What shall we do? Tumutulog na yun. And what will you do? Well, ganito yan. Whenever you open the Constitution for changes or amendments, you cannot place restrictions or conditionalities na hanggang dito ko lang. Pero bago natin pag-usapan yan, mga kotsero, tayo muna yung magbibigay pugay sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Sabay-sabay! Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Wala pong remittance fees yan, mga kotsero. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, at pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At kapag ginamit nyo rin po ang Sendwave sa inyong unang padala at ginamit nyo rin ang aking promo code, ayan yung aking promo code, ayan, Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Ay, ito pala. Yan, kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. When you open a charter change, it's plenary. Hindi mo we call for a constitutional convention or we call for a constitutional congruent constituent convention. Constituent Assembly. body by Congress, People's Initiative. Constituent Assembly. Whatever it is, hindi mo malagyan ng restriction. Because when you open it up, it's all for the taking. Plenary talaga yan. So, iba, place restrictions there. So it's possible to become a congressman na tayo ay sasabihin niya. It can be opposed.
Kung meron mang may mag-open ng topic, it can be opposed. And susugal yung congressman doon. Susugal siya na, or the senator, susugal siya na isusuko niya yung kredibilidad niya o reputasyon niya para dyan. Sugal yun. Kasi pwede siyang balikan ng mga taong nakapaligid sa kanya, sasabihin, oh, yung tao na yan, may personal na interest yan, kaya ganyan. Kaya gustong galawin yung term limits, etc., etc. Gusto kasi niya maging congressman forever, what have you. So, pwedeng susugal siya doon. Pwede talaga mangyari yon, pero susugal siya doon. Baka isugal niya yung kanyang political career for the next few years. So, it's a possibility, but again, it's a possibility. No more, no less. To extend our terms like that. Kaya ako nandito eh. Kaya nag-uusap dito. Not only for any particular office, any constitution. Ito namang local offices, local government offices are not mentioned in the Constitution. They are defined by one single phrase there about local governments, which will be organized in accordance with law. May local Ang government nasa code dyan na. lang sa Constitution is the President, the Vice President, the Senators and Congressmen. The rest ng mga barangay captain wala na hanggang mayors and governors. We are all, we are public officials, but we are ruled by the local government code. It's not a constitutional office. Yung constitutional offices are those mentioned in the Constitution. So, yun ang, well, that's why ako nandito. Sabihin lang na kayong mga congressman o senador, huwag ninyong pahabain o paiksiin yung termino ninyo. Okay. Let it be where it is. Kung magsabi 6 years ngayon o ganon, hanggang dyan lang. Wala naman nagsasabi na Any extend. changes that you may want to put forward for posterity, you will do so right now. You can begin by the legislation, then could lead up to the opening of the charter for changes and amendments, but it should be progressive. Okay. Ibig kong sabihin, tayo ngayon kami, wala na pala akong sa picture eh. Nadulas. It's presumptuous, but you tend to forget. Nadulas yan. Tatawa ka man, senador. Nadulas yan. Hindi dapat kami, we should not benefit from it. Any changes making it longer, short term okay lang siguro. Pero longer by mahirap yan. Sir, what made you change your mind? Previously you said no for the What made you change your mind daw? What happened? Change my mind. Yun na. Change the position. Triggered na. I never changed my position because there is only one position. Hindi naman ito kama. Yeah, ang ano doon is really, there is only a term limit of, I said, you should bind yourself to Malentog siya eh. where you are or where you are placed. Ay, naka. At or is, I don't know which the proper. Palusot yan, Shidiger. Hindi raw siya nagbago ng posisyon, guys. Kasi, iisa lang naman daw ang posisyon. Kung ano lang daw yung nakasulat sa Constitution, yun lang daw. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Eh, sabi mo dito, tawag dito?
There's nothing wrong with the Constitution nung una, kaya hindi na kailangan baguhin. Tapos all of a sudden, biglang okay na yung Chacha. Wala problema, okay na siya. Sinabi mo yan, no, nung linggo. Tapos all of a sudden, hindi ka nagbago ng posisyon. Ay, grabe siya. Unpredictable. Baka hyperbolic statement na naman to, guys. Or baka ano na naman to. This is the manifestation of the political genius master strategist art of war. Ayaw nga pala, tama. Sorry na, Reni Watanijot. Sorry. Dapat ang tawag sa kanya, mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo naman si, mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, political genius, master strategist, art of war. Ang daming title. Siya lang ang may karapatan na magbago-bago ng statement every week, kahit every day, o kahit every second kung gusto niya. Siya lang ang pwede. Sabi ng mga Duterte Balahura supporters. Intayin natin yung sasabihin ng Department of Explanation and Interpretation. Kahit sobrang plain na nung sinasabi niya at madaling maintindihan, kailangan pa rin i-interpret, guys. But again, mga kochero, ito mga sinasabi natin today is subject to the interpretation or to the official interpretation of the Department of the Duterte Department of Explanation and Interpretation. DDEI. Sabi niya, wala raw siya naging posisyon. Kitang-kita naman nung una. Eto mga kochero. Pero dito din sa press ko na to, napaamin siya. Napaamin. Although, medyo may konti lang plot twist doon sa kwento. Okay, di ba nitong nakaraan, nagka-issue rin itong si FPRRD. Siya raw ay kumukuha ng baril kay Kibuloy. Nagsalita na siya tungkol dyan. Nag-comment na. Finally, nag-comment na siya dyan. Anong kanyang sinabi? Ito yung sinabi. As far as any comment po sa allegation from a Senate resource person representing Rui, alleging that you and Vice President Sara Duterte received guns or bags of guns from Master Apollo Rui. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang deliver sa kanya ng kanyon bukas? So, baliktad pala mga kochero. Mali yung kwento ng witness. Si Digong pala ang nagbibigay. Mali ang pagkaka-interpret ng witness, guys. Nung nakita niya na may dalang bag, si Shi Digong, sa Glory Hole Mountain. Akala niya siguro, si Kibuloy ang nagbigay. Hindi, mali, baliktad. Si Digong ang nagbigay kay Kibuloy. Nakakaloko kasi, si Digong. Tuloy natin. O machine gun. That's a very stupid proposition. Sisir ko na lang yung witness. Ay, mali ako. Hindi pala tumanggap si Digong. Siya pala ang namimigay. Ay, naku. Anyway. It's silly. Bakit ba si Pastor mamigay ng baril sa akin? Sana siya magkuha. Madali lang naman kumuha ng baril eh. Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. I have about almost more than 500 firearms registered. Sa kanya na nanggaling yan ha. Mali pa pala ako ng sinasabi. 500 guns daw ang meron siya. Pero registered naman daw. Okay. Sige. As if it makes it better. Diba? Registered naman daw. 500 guns. Sana malaman natin kung saan niya napagkukuha yung mga baril na yan. No? Collectors category na po. Ibig sabihin, bili ako ng bili, pero hindi ko magamit. I can only use one. I can carry a gun only one
of the entire collection kasi mag-abot ng 50 million. You're only allowed by the authorities to carry one gun, Sa PTC. not even a rifle. Sabi niya, ano yung balendong dito? Sabi niya, out of the 500 daw, isa lang naman daw ang pwede niyang dalhin. Totoo naman yun. Kasi kailangan mo ng PTC, permit to carry. At isa lang talaga ang pwede mong i-register doon na sa PTC. Ngayon, mga kotsero, ang sabi niya, binili daw niya yung mga baril. 500 gun. Ano ulit yung nabasa natin nung nakaraan na statement din niya tungkol sa kanyang mga baril? These are gifts. Sa presscon din niya sinabi yun. Sinabi niya yun sa presscon noong first week yata ng February yun. Pagkatapos ng rally nila saan ba to? Sa Davao. Tapos the following day, sinabi ni PBBM na I think it's the fentanyl. The following day, sila naman ang nag-presscon. Tinanong siya tungkol dun sa mga baril. Sinabi niya na all of these are gifts. Tapos ngayon sinasabi niya, binili daw niya. Oh, see? Bale-balentong talaga to si Digong eh. You're only allowed by the authority. Pero hindi ko magamit. I can only use category ako. Ibig sabihin, bili ako ng bili, pero hindi ko magamit. Oh, bili daw siya ng bili pero hindi niya magamit. Ano ba talaga? Are these gifts or did you buy them? How? Attorney Harry Roque, baka meron kang explanation dito bukas. Baka kotsero, 500 guns. Who owns 500 guns? 20 nga lang, ang dami na eh. Saan mo ilalagay yung 500 guns? Ano ka, gun store? May warehouse ka? Paano? How do you store it? Ilang volt meron ka para sa 500 guns? And for what purpose? Kasi ngayon, mga kotsero, kung ganyan, kung mako-question ngayon natin ng PNP, FEO, ba't pinayagan nila yung ganong karami sa isang individual? 500 guns. So, mo gagamitin yung 500. Tapos, noong una, sinabi gifts. Tapos ngayon, binili. Ano ba talaga? Naghahanda ka ba sa zombie apocalypse? Naghahanda ka ba sa zombie apocalypse? Bakit ang dami mong baril? Diba? But anyway, tuloy natin. I can only use one. I can carry a gun, only one of the entire collection kasi mag-abot ng 50 million. You're only allowed by the authorities to carry one gun, not even a rifle. Hunting, maybe. Shotgun, okay. Shotgun pwede yan. But military hardware, no. Wala nga ako eh. All that I had before was military, pero MR. Because sitwasyon, alam mo na, mayor ka, punta ka ng bukid. Hindi mo na malaman kung sino yung kalaban mo. Hindi mo talaga alam kung sino ang gustong gorgor sa iyo. Gorgor to, gorgor. Nasobra kay Marlo ka to. Gorgor to, gorgor. Ewan ko ba dito? Ang babaw nung reasoning niya. Well, siguro nga because dahil as a mayor, nag-iikot ka, kailangan mo ng security, so kailangan mo ng 500 guns. Kailangan mo 500 guns kasi kailangan mo security. Ang weird talaga, guys. Ang weird ng explanation niya na kailangan niya ng baril para protektahan yung sarili niya laban sa mga unknown enemies. Sabi niya kasi, hindi mo alam kung sino yung gugurgur sa'yo dyan. Brut. Hindi mo alam kung sino yung gugurgur sa'yo dyan. Pero 500 na baril talaga. Hindi ko naiintindihan. Sige, baka ako lang di makaintindi, guys. Only 500 pa. Only 500. Yeah. Tuloy. Because it was private art already.
you have one. Even if it's collection. Yes. Hindi ka collector kung ilibita. Collector is collector. You collect and collect and collect. Hindi ito PIR. Collection ng firearms ito. Collection ng pera kasi ang BIR. Hindi na collection ng pera ang BIR. Hindi naman collection ng firearms yun. Ba't daw walang limit? Ba't daw umabot ng 500? Does it make you a collector kung 500? O, kasi you collect and you collect and you collect. Ba naman yun? Diyos ko. Ewan ko sa inyo. Okay, Alan. Mayor, inline sa statement ni Pastor Ramon Libunoy na nagtago siya because yan line is under threat from the CIA. Uy, dami pa pala dito yung kay Kibuloy. Yung under threat daw siya ng CIA. O, sige, tingnan natin. Same thing, kanina yung CIA office opposition. Well, I could not really say that I can validate his statement independently, yung salita niya. Categorical. But what I can say is that maybe somehow his life was in danger. From who? Alam mo ang kaso niya sa Amerika eh. Hindi naman dito. Wala naman kaso ni Presidente Pastor Kibuloy dito. He's free to move around and the process there is Extradition. extradition. So it's a long process. Hindi rin dito ang milyonaryo. Extradition is a loss treatment. Willing siya mag-fight sa life, hindi siya gusto extraction. Maliit na kaso yan. America would not go into that. America would not waste its time violating a law na Medyo nasopla si Kibuloy doon. Maliit na kaso yan. America won't waste this time. Ay, nako. Kasi tinanong siya kung baka raw totoo yung rendition, ganyan-ganyan. Hindi raw niya alam, etc. Pero nung tinanong siya tungkol dun sa the possibility of it, sabi niya, maliit na kaso yan. Hindi. Ano sabi? America will not waste, tawag dito? Violating the law for that. So, sinopla din niya si Kibuloy. Diyos ko, nadudurog na ang DDS. Ulitin ko, mag-usap kayo sa GC kasi kayo nagsosoplakan. Kayo ganyan. Usap-usap din kayo, guys. Para lang consistent ang mga pinag-uusapan niyo. Para lang consistent kayo sa nilalabas niyong mga statement. 'Di ba? Dapat nag-usap kasi kayo ni Kibs, ni Kibulok, ni Pastor Kanor. Oo, tungkol diyan kasi kasi ang claim ni Kibulok daw siya, ipapa-rendition daw siya, papapatay daw siya ng Amerika, which is a violation of of course, violation of our sovereignty and our judicial process. It's also a violation of the extradition treaty. So, sabi ni J. Digong, maliit na kaso 'yan. hindi pagkakasayahan, parang short of saying hindi pagkakasayahan ng panahon ng Amerika ang isang maliit na kaso. Ewan ko sa inyo. Mag-usap kayo. Hindi kayo nag-uusap. Ito na yung pinakamatinding balentong ni J. Digong. Ito yung pinakamatindi sa lahat ng mga balentong niya. Re-remind ko lang kayo sa sinabi niya before. Itong sinabi niya. Bangag daw at adik si PBBM. Lumabas sa bibig niya yan. Ito ngayon ang sinabi niya. Pakinggan nyo. May bagong lumabas sa bibig niya. Mayor, yung blood issue kay President
Si Presidente, wala akong sinabi na gano'n. Ma'am, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na gano'n. Pakasinungaling talaga! Ang sinungaling! Alam niyo yung gaslight? This is the perfect example of gaslighting. Yung may ginawa siya, tapos ikinagalit ng tao lahat ng yung ginawa niyang yun. Tapos, mag-iiba siya ngayon ng kwento. Oh. Ngayong presidente na si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam That's the ninyo. fentanyl talking. May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Yan yung una niyang sinabi. Yan yung una. It's documented, di ba? Documented. O ngayon, tinan niyo yung sinabi niya. Si Presidente, wala akong sinabi na gano'n. Galing, ang galing, guys. Paalala, mga kotsero. Ang narinig niyo po ay isang salita ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay pag-aaralan pa ng Duterte Department of Explanation and Interpretation para maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi. Paalala lang po. Attorney Harry Roque, paki-explain. Baka hindi ho namin lang naintindihan ang ibig niyang sabihin. Tuloy natin. Ma'am, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na gano'n. Taking a drug. Maybe taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ano namin noon? If I can say it for to Marcos, I can say it for all. Ayaw inawa kay antibiotic na to, kay aspirin. They're all drugs. Malay nyo, nag-antibiotic lang si PBBM. Nagka-COVID si PBBM, baka epekto lang din yun ng ng tawag dito, vaccine. Kaya niya nasasabi na drugs daw. Ano ba? Ginagawa tayong tanga, guys. Nakakainis. Ginagawa tayong tanga, promise. Is this the main club joke? Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos yan. Takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. Gusto ko pa mabuhay mga another hanggang mamatay si Kaduaya. Nadaan sa joke eh. Ang hirap ipagtanggol ni Digong. Paano niyo pagtatanggol ngayon to? Usap muna kayo sa GC. Usap muna kayo sa GC, guys. Baka kailangan nyo ng pahinga. Hindi, magpahinga muna kayo. Mga 1 month. Mag-reorganize kayo, di ba? Magkita-kita kayo, kumuha kayo ng consultant, mag-hold kayo ng strategic planning, tapos gumawa kayo ng comms plan. Yun, para medyo consistent kayo sa mga galawan nyo. Ganon. Oo. Para maganda yung optics. O paano kaya pagtatanggol na nila Maluti Kia bukas? Ang hirap nito
Kapag ito na-overcome ng Duterte Department of Explanation and Interpretation, napakahusay nilang spin doctors. Malamang sa malamang ang ipalulusot nila dito tawag dito, strategy lang ni Digong yan. Para mapag-usapan yung posibilidad na nagda-drug si presidente. Oo, para aware tayong lahat. Ano na, guys? Saan na kayo pupulutin? Yung mga mahilig manood ng mga dyan, Duterte Balahura vloggers, hintayin nyo yung paliwanag nila. Tapos kwento nyo na lang sa akin. kasi hindi ako nanonood sa kanila. Ay, nako. Diyos ko. May mabubusog na naman sa mikropono niya. May mabubusog na naman sa mikropono niya. Baka isama na yung mic stand. Baka isama na rin yung ilaw at camera. Ay, nako. Bukas hintayin natin yung dun sa favorite nating spin doctor, Attorney Harry Roque. Bukas abangan natin. Malay natin, may paliwanag siya, di ba? So, tingnan natin bukas. Ay, Diyos ko. Dito pa lang, pwede na ako magtapos ng live stream. Happy na ako. Joke. But anyway, abangan natin bukas kung paano ilulusot ito ng mga Department of Explanation and Interpretation. Kasi ang mahirap ilusot to, guys. Promise, mahirap to ilusot. Nakakaawa kung sino man ang gagawa ng may trabahong gumawa ng spin nito. Kasi napakahirap ilusot nito. Ewan ko sa inyo, bahala kayo. Basta kami, happy kami. Happy kami na lumalabas lalo pagiging inconsistent nyong lahat. Good luck sa inyo. Good luck. Yun. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pakifollow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap din sa ating channel. And I'll see you again in our next Coach Jared Live. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?